Hello guys. Total guys, Semana Santa naman ngayon. Bali, pag-usapan na lang muna natin yung, alam mo na, yung tungkol sa paglalayag natin sa ating buhay. Kasi nung kabataan ko guys, uso sa amin yung anong nakikita mong buhay mo 5 years or 10 years from now. Ganun ang mga katanungan eh. Ganun ang mga kaisipan namin yung kabataan kami. But ngayong tumanda ako guys, parang bang parang bang naisip ko na sino tayo para mag-isip ng 5 years, 10 years from now sa buhay natin. Diba? Kasi para sa akin, hindi natin hawak ang buhay natin eh. O, nandun na tayo, magpaplano tayo, pero kung isipan natin, hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin alam kung saan tayo ilalagay ni Lord. Diba? Hindi natin saklaw. Hindi ko alam eh. Kasi yung ibang tao kasi, sabi nila, hawak daw nila ang kinabukasan nila. Inisip ko, di ba masyadong medyong kayabangan sa sarili yun? Ganun ako dati nag-isip eh. Pero nung na-realize ko nung time na almost kunin yung buhay ko, yung almost kunin yung hiram kong buhay, na-realize ko na hindi pala natin hawak ang bukas natin. Di ba? Hindi natin hawak yung ano yung nakaabang sa atin kinabukasan. Diba? Kasi nga, sino tayo para sino tayo para mag-isip ng ganun? Diba? So, para sa akin, kung anong meron ngayon, kung anong meron tayo ngayon, ay dapat nating namnamin. Dapat nating ipasalamat. Kung medyo may maluwag ka ngayon, marami kang pera, marami ka nabibili sa sarili mo, well deserve mo yan, namnamin mo yan. At sa palagay mo naman ay ikaw ay medyo kapos, kulang ng pamumuhay tulad ko, at hindi maluwag, isakto lang na makakain, kailangan pa rin natin ipasalamat yung guys. Kasi nga, nakaabot pa tayo. Kumbaga, wala nakakasiguro nga sa bukas. Kaya nga. So, para sa akin, sarili ko lang baka yung iba dyan magre-react na kasi ikaw wala kang pangarap kaya hindi mo iniisip yung 5 years, 10 years from now sa iyong buhay. Anyway, totoo, failure naman din ako. Failure ako na tao. Pero, sa akin na-realize ko lang na parang hirap na mag-isip ako ng hindi ba pressure o inisip ko paano kung hindi ko matupad yung nasa planning ko na 10 years from now maging successful akong ganito, successful na ganito. Paano kung hindi matupad? Parang para sa iyo isa ka ng stressful ka na o parang ang tawag diyan magiging kuan ka na, hindi ka na motivated kasi nga hindi mo naabot yung nasa isip mo, nasa plano mo. Pero sa totoo lang, kung ano may edad mo ngayon at narating natin yon, hindi lahat nakarating dyan. Diba? So doon pa lang dapat ipasalamat na natin at namnamay na natin. Go with the flow lang siguro. Hindi naman sa ano yun? LOL, ano yun? You live once, you only live once, YOLO. Ganon. Hindi naman siguro. Maganda naman siguro yung sisikapin nating may marating tayo, pero isipin natin na hindi ka natin hawak ang buhay natin. Tayo ay may buhay na hiram lamang. So,
para sa akin, ang hirap magplano, mag-isip ng 10 years from now. Kasi hindi natin alam kung aabutin ba natin yon. Kayanan ba nating abutin yon. So, kung ganun tayo mag-isip, para sa akin, para bang, ikaw masusunod? Ikaw masusunod sa sarili mo. Siguro, pag wala kang Panginoon, siguro, masasabi mo yon. Pero sa akin, para sa akin na bilang taong nagbalik loob kay Lord, ay bawat araw, bawat oras na binigay niya sa akin, kung may result man ito o wala, thankful pa rin ako. At sa lahat ng meron ako, thankful pa rin ako. Ganun yun. Marunong tayong magpasalamat sa ano yung binigay sa atin ni Lord at atin pagyamanin. Okay? Hindi pare-pareho ang bigay ni Lord sa bawat tao. Hindi pare-pareho. Kaya kung anong meron tayo ngayon, thank you Lord. Okay? Ewan ko kung may makakagit sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Pero anyway guys, Semana Santa na. Sa mga hindi Katoliko, pasensya na kayo. Ito ay paniniwala ng Katoliko. Semana Santa na guys, panahon sa pagninilay-nilay, panahon sa ayun na nga, give tinatawag na attention sa mga nagawa natin at we try to ibig sabihin ibaguhin natin. Kung hindi man mabago, makontrol man lang. Okay? Bye bye guys.